Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 3-story house and lot na may lot area na 430 square meters. Ito po ay corner lot at ang bahay naman ay may floor area na 580 square meters. May 6 bedrooms with own toilet and bath. Yung master's bedroom po ay may walk-in closet at jacuzzi. Ang maid's room at driver's room ay may kanya-kanyang toilet and bath. Then meron din pong motor room sa basement, sister tank with water supply. Ang swimming pool po ay may sukat na 10 by 5 meters at 5 feet ang lalim at meron din pong waterfalls. Meron pong dirty kitchen, laundry area o service area. Sa covered car garage naman ay kakasya dalawang SUV. Meron po itong malaking storage. Then sa entrada naman, meron pong koi fund. May foyer, powder room, living, dining, kitchen, at poolside veranda na meron pong outdoor shower room at toilet. Sa second floor naman po ay meron pong another family living room, then dining area with its own powder room at mini balcony. Sa third floor naman po ay may dalawang malaking kwarto na may sariling toilet and bath and linen room with spacious game room, family room, convertible for office room. Ang flooring po ay Nara wood planks, buong flooring hanggang attic. Even staircase ay Nara. Then mulawin hardwood din po ang hand railing. Then yung kitchen countertop naman po hanggang toilet countertop ay hardwood mulawin ang ginamit nila. Breakfast nook, ganun din po, mulawin hardwood. Then lahat ng pintuan ay made of Nara. All windows and sliding doors are PVC. Then ang ceiling naman, ganun din po, PVC ceiling ang ginamit nila. Then yung trusses, steel I-beam, cement tiles roofing with gazebo and barbecue area connecting towards the pool and garden area. Yan po ang kagandahan pag arkitekto po ang may-ari. At ito po yung last project na niya, kaya hindi po tinipid. Ito pong pasad ay naka-natural stone cladding. May wall-mounted lamppost. At dito sa kabilang side naman ay yung covered car garage na kung saan kakasya po ang dalawang sasakyan. Yan po yung main door at mamaya po pasok tayo dyan. Check po natin dito sa labas. Dito po ay parte po ito ng fish pond na kung saan meron pong maliit na bridge. So mula po dito hanggang dito sa kabilang side ang fish pond. So nakatago po mga isda kaya wala po tayong makita sa ngayon. Mula po dito, lilipat naman po tayo dito sa may poolside. Dito po sa side garden ay may sari-saring ornamental plants at ang buong 430 square meters ay nakabakod na po yan at mataas po ang concrete fence. Maisingit ko lang po, ito pong property ay nasa Barangay Road. Wala po ito sa loob ng subdivision. Kaya wala pong restrictions at wala po kayong monthly na homeowners association dues.
Ito po'y nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,840.9 feet. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Kaya napakaganda po nito para sa inyong retirement o bahay bakasyonan. Then kung gusto nyo man maging income generating, pwede nyo naman po itong ipasok sa Airbnb. Gawa ng meron namang swimming pool at meron pa pong 6 na kwarto. Then yung driver at maid's quarter, pwede pong gawing caretaker's room. So yan po, tunghayan nyo po itong napagandang property na last project ni architect. Yung mismong owner po. Meron lang pagbabago sa kanilang plano, kaya ibebenta na lang ito. Actually, silang mag-asawa na lang po ang nakatira dito. Kaya masyadong malaki na po para sa kanila. Although dream house po nila ito, pero kailangan i-let go na po. Ang distance, location at travel time pati presyo po dito ay pakiabangan na lang po sa dulong parte ng video. At yung asking price naman po nila is negotiable. So, upon checking the property, pwede po tayo mag-counter offer sa asking price nila. At tungkol naman po sa mga furnishings o mga kagamitan sa loob ng bahay, yung mga built-in po, syempre, automatic na yung kasama. Then, may ilang mga personal stuff si madam na tatanggalin nila. Kaya semi-furnished lang po ito. So, bago tayo pumasok dito sa main door, check natin itong garahe. So, malaki naman po siya. Covered, then tile flooring. Then, meron pong brickstone design, yung wall. Ito po yung steel gate. Then, mula po dito sa garahe, matatanaw natin yung main door. Then, another access door sa dulo. Yan po yung hagdan na papunta naman sa storage. Malaki po yan ang espasyo niyan. Dito naman po yung foyer o silid tanggapan. Mula po dito, naka-wood planks na nara, then high ceiling. Then, may light fixtures. Yung mga collection of plates, di po kasama yan. Then, dito naman po yung powder room. Naka-solid wood door. Then, may hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, at ito yung naka-tile bathroom wall. So, napaganda po ng disenyo. Very artistic. So, labas na po tayo dito sa powder room. Yan po yung main door. At check natin dito sa loob. Pero bago natin i-check ang living area, ito po yung pintuan na access sa garahe na kung saan galing tayo dito kanina. So, napakalaki po ng espasyo nitong garahe. Okay, check na natin itong living area o salas. At welcome po dito sa bahay ni Madam at Architect. Tungkol sa furnishings, kung maibigan nyo naman po yan, pwede tayong makipag-negotiate. Then, meron din pong chandelier. Then, sa dulo po ay may owning type windows. Wood planks. Nara din po itong flooring. So, buong flooring po ay nara wood planks. At lipat na po tayo dito sa dining area. Nakakasya po ang 8-seater dining set. At dito naman po yung formal kitchen. Ang breakfast nook at kitchen countertops ay naka-solid wood. Then, meron pong wall-mounted kitchen cabinet at storage ng kitchen utensils. So, yan po yung double stainless sink with faucet, gas range, oven, then may kitchen window, at dito naman po yung service area at dirty kitchen. So, upon tripping po, i-check natin yan. So, tunghayin nyo po ulit itong formal kitchen. Bago tayo lumabas dito sa may living area. At tungkol naman po dito sa dining set,
Wala pong nabanggit sila kung isasama yan. Pero siguro, upon negotiation, kung gusto nyo, pwede nating i-negotiate yan. Then dito naman po yung sliding glass door na access dito sa veranda, papunta dito sa swimming pool. Yan po yung may sukat na 10 by 5 meters at 5 feet po ang lalim. May waterfalls. Dito naman yung shower area, yung banyo, at maayos naman po ang bathroom fixtures nito. Dito naman yung swimming pool pump and filter na meron din pong mga ornamental plants. Dito sa side na to ay meron pong mga cage para sa kanilang pets. Kaya kung meron po kayong mga alaga, meron po kayong cage. Tunghayan nyo po ulit itong swimming pool. At papasok na po tayo dito sa loob ng bahay. Yan po yung dining area na kung saan dyan tayo galing kanina. Meron pong glass shelves. At pasok na po tayo ulit dito sa may living area na meron pong fireplace. So mula po dito sa living area, yan po yung hagdan na meron pong understairs display glass racks. Kung may mga collection kayo, pwede pong ilagay dyan. At kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Napakalawak po ng espasyo. May chandelier. Then wood planks din po ang flooring. Mayroon pong PVC access doors. Then windows. Split type aircon. May drawer and dresser. At may sariling toilet and bath with walk-in closet. So from floor to ceiling po itong walk-in closet. At meron din pong another drawer and dresser. Ito pong bathroom countertop ay made of solid wood. Then may couple hand wash basin with faucet, vanity mirror, may glass shelves, jacuzzi, bathroom window, water closet with bidet, shower enclosure, hot shower set, overhead shower. Then from floor to ceiling po ang natural stone cladding. So ito po yung toilet and bath dito sa first bedroom o master's bedroom. Okay, check na po natin yung main room na kung saan ito po yung master's bedroom. Then sa dulo po may sliding door papunta naman sa open lanai. Then naka-solid wood door din po ito. At halos katabi lang po yung access door mula garahe at main door. Yan po ulit yung living area. At ito po yung stairs o hagdan na kung saan ito'y naka wooden staircase and handrail. Dito po sa lower part ay meron pong natural stone cladding. Then may moldura din po dun sa wall. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Na kung saan ito po yung family area. Malawak din po ang espasyo. May chandelier. Then naka-PVC ceiling panels. May glass windows made of PVC and owning type po. Yan po yung hagdan. Then ito po yung hallway papunta sa mga kwarto. At hanggang dito po sa second floor ay naka wooden planks din po itong flooring. Check po natin itong second bedroom na kung saan ito yung naka solid wood door. May split type aircon, owning type windows, may PVC sliding glass door, then wardrobe, center lamp, wooden planks ang flooring. So for maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall, may pin lamps, at meron po itong sariling toilet and bath. May bathroom countertop, hand wash basin,
water closet with bidet, shower enclosure, then may overhead shower, may bathroom window, tile bathroom wall. So, para wala po kayong papagawa dito. So, yan po yung toilet and bath dito sa second bedroom. Yan po yung tinutukoy ko na access door punta sa maliit na balkonahe. At upon tripping po, check natin yan. At lalabas na po tayo dito sa pangalawang kwarto. At paglabas po natin, matatanaw yung family area, then yung hagdan. At ito po yung hallway. Ito naman po yung third bedroom o pangatlong kwarto. Ito po yung naka-solid wood door din po. At sa spasyo, malaki din po. May wardrobe, may bed frame and mattress, study table, owning type windows, PVC sliding door na access papunta sa maliit na balkonahe. So, ito po yung pangatlong kwarto. Okay, labas po tayo ulit dito sa may hallway. Then, check natin yung pang-apat na kwarto o fourth bedroom. Ito pong fourth bedroom ay ganun din po, naka-solid wood door. Then sa spasyo, halos same size lang din po dun sa mga naunang kwarto. May owning type glass window, may wardrobe, bed frame and mattress, at may sariling toilet and bath na maayos naman po ang toilet fixtures. So labas po ulit tayo dito sa pang-apat na kwarto. Then mula po dito, meron pong hagdan, papunta yan sa third floor. At dito naman po yung altar na meron pong drawer, then display cabinet. At dito naman po sa side na to ay meron pong dining area. Kung sakali man po na mag-midnight snack at tinatamad na bababa pa po, meron na pong espasyo dito. Then may powder room dun sa dulo. Then may mga customized owning type windows. Ito po yung powder room. May bathroom countertop, water closet with bidet. At mula po dito sa may dining area, meron pong access dito sa balkonahe. Actually, kung malaking pamilya talaga kayo, pwede po ito for another room. So, depende po yan sa inyo kung ano magiging purpose niyo dyan. So, ito na po yung hagdan na papunta naman sa third floor. Naka-solid wood staircase and handrail. So, same design lang po nun sa hagdan sa baba. At nandito na po tayo sa third floor. Ito pong side na to ay pwedeng gawing office. So, sa ngayon, nilagyan nila ng bed frame and mattress na pwedeng tulugan kung sakali talagang maraming bisita. Yan po yung hagdan kung saan tayo galing kanina. At dito naman po yung hallway. Check na po natin itong pang 5 kwarto. So sa spasyo, malaki naman po siya. Then may bed frame and mattress, bedside table, PVC ceiling, may wardrobe, meron pong sariling toilet and bath kung saan maayos naman po ang toilet fixtures nito. May bathroom countertop, vanity mirror, hand wash basin. Halos same setup lang po ng mga nauna. Then may overhead shower at water closet with bidet. So, ito po yung toilet and bath ng 5th bedroom. So, labas po tayo para check natin yung pang-6 na kwarto. Ito pong
pang-anim na kwarto ay naka-solid wood door din po ito. Napakalaki din po ng espasyo. May wardrobe, may bed frame and mattress, bedside table, customized glass windows, wood planks flooring, split type aircon, PVC ceiling panels, at mayroon pong sariling toilet and bath na may bathroom countertop, hand wash basin, vanity mirror, may water closet with bidet, shower enclosure, tile bathroom wall, overhead shower, at may hot shower set. So, ito po yung toilet and bath ng 6th bedroom. Yan po, tunghayin nyo po. Meron din po palang chandelier at drawer and dresser. Sa labas na po tayo. Dito po sa isang pintuan, ito po ay stock room. Actually, pwedeng another room na naman to eh. Pero may mga personal na gamit si owner, kaya hindi natin mapasok yan. So, ito po yung 3rd floor. At bababa na po tayo. So, sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nandito po sa Tagaytay. May total lot area po ito na 430 square meters at ito'y corner lot. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong buong bahay ay may usable floor area na 580 square meters. Meron po itong 6 na kwarto with own toilet and bath. Then, meron din pong maids at driver's quarter na may sariling toilet and bath. Ang garahe po nito ay kakasya ang 2 sakyan. Then, ang swimming pool naman po ay may 10 by 5 meters ang sukat at nakabakod na po buong property. Hindi po ito nasa loob ng subdivision, kaya wala po kayong babayaran na monthly dues at wala pong restrictions. Kaya kung sakali po na gusto nyo maging income generating itong property na to, pwede nyo pong ipasok sa Airbnb o staycation business. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. So mula po sa Tagaytay City Market, ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa Picnic Grove, isa sa tourist spots dito sa Tagaytay, ang distance is 3.3 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Kompleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. At yan po yung like kung binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 16.8 kilometers at ang travel time is 27 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 60.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 28 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 35 million pesos. Net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, at Nov9TV Updates.
Sana po na ibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming alok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.